Taon po na magkaroon tayo ng pag-aaral. We'll have a Bible study on a Saturday, face-to-face. Tapos kasama namin kay John lahat ng maglalagi. Nandito po kami sa magandang tahanan ni Alma and June. Thank you for joining us. Okay? Kagaya po ng magandang talagang laging umpisa ng ating pagtitipon ay ang recognize natin ang presence ng Panginoon. And there's no other way to do that than to worship Him. Okay, let's sing songs po. Yeah, One song. let's sing Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You that made this heart adore. Hope of our lives been with you. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, and all for love's sake became poor. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I've never known how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether
Lord, we thank you for the cross. Lord, lagi kami bumabalik sa cross. That's the only reason, Lord, why we ang aming pong tinitignan sa nakaraan. Lord, we look back unto the cross where we, Lord, receive your mercy and your grace and your forgiveness. And because of that, Lord, we can say we are your children because of what you have done on the cross. Beautiful reminder for all of us, Lord. Tingawitin namin any song, Lord, that sing about the cross. And tonight, Lord, we want to, one of the mga benefits na nakuha namin because of our salvation is, Lord, we can now have our eyes open and our hearts ready to listen from you through your word. Lord, your children are desirous, hungry, thirsty to receive message from you, directly from you via the Bible, the Scripture. And this we cannot, Lord, be wrong in obtaining, extracting, Lord, message from the Bible, knowing these are your word. These are your very word recorded for us. Thank you, Lord, for the freedom to study the Bible, to have gathering like this. So we're taking this opportunity, Lord, kasama po ng mga maglo-log in to study your word. Especially, Lord, the topic tonight that this will deal with some of the areas sa buhay namin na we fail to recognize na umuusbong pala yun. So Lord, help us to see clearly the message from this parable. And this is, Lord, from your lips. Jesus Christ, when you told this so clearly, so vividly sa iyong mga disciples, and these are all for us to learn, to grow, and to apply into our lives. So, salamat sa mga nandito, Lord. And you are in our midst. And thank you for this platform that we can reach people who are from different places. But kaming nandito, Lord, we are face to face. We are here, gathered together as you have ordained. So, Lord, help us. Let the Holy Spirit take full control of our discussion tonight. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kasi po, ano ba yan? Kailangan makita niyo yung screen. Nakikita niyo ba yan? You're okay with that? Kasi nga, lahat ng discussion nandito. Okay kayo? Kasi mahirapan kayo pag hindi niyo nakita, mahirapan kayo slot. Kasi, yun, kaya nga naggawa tayo. Pero kung nakikita niyo dyan, okay na kayo? Okay na? Sige. Kasi may mga maliliit na scripture na kung ano yung makita. Yan. Good evening, everyone. So you're free to ask question if you need to. Tayo po nandito. So ano naman po ito? Talagang interactive discussion like yung Bible study natin. We can interact, ask question. Sa buhay po natin, isa sa mga nag-struggle, nahihirapan tayong overcome maski yung born again, bago tayo ma-born again. Whether nung nasa Pilipinas pa tayo, o nasaan tayo, bata, matanda, middle age. Ito pong area ng inggit. Marami tayong struggle sa topic na ito, sa subject na ito, kaya kailangan pag-aralan natin kung paano natin how do we deal with this. Lalo na po, kahit na mga Christians na tayo, minsan these are still happening inside the church, among believers, among Christians. So that it's good to understand this. Pero kung talaga the whole concept of envy, desiring what others have, kung makikita natin ang magpo-focus tayo talaga sa generosity ng Panginoon. So
So makikita natin dito, despite all these verses na babasahin natin, it's all about going back to the generosity of God, the grace of God. Pag-aralan po natin ang parables. Ang isa sa parables, and many of you have already studied this, heard this got exhorted, preached, taught sa different different environment na napuntahan natin. So katasin pa natin ngayong gabi. Okay? Ang parables po ay madalas to ginagamit ni Jesus Christ. It's one of the most compelling way Jesus Christ present the truth. Parable po kasi is an earthly story with heavenly truth. Yon, kaya mas madaling maintindihan kasi ginagamit ni Jesus Christ ang mga nangyayari sa mundong ito. Tapos nire-relate niya, kino-compare niya sa kaharian ng Diyos. So parables are mostly talking about the kingdom of God, which is what's going to discuss tonight. So parable of the vineyard workers. So basahin natin, kakatasin natin to isa-isa. Basahin natin muna ng buo. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them out to his vineyard. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." So they went. He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long, doing nothing?" "Because no one has hired us," they answered. He said to them, "You also go and work in my vineyard." When evening came, the owner of the vineyard said to the foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going to the first." The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. So when those who came were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. "Those who were hired last worked only 1 hour, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the work in the heat of the day." But he answered one of them, "I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous?" So the last will be first, and the first will be last. Imay natin ito verse by verse. Tanong po kayo ng question ha, tsaka magdagdag sa mga mamimiss ko. Okay, so again, Jesus Christ started, "For the kingdom of heaven is like a landowner." So, nag-umpisa siya ng kwento sa nangyayari sa mundong ito. Sabi niya kagad, "For the kingdom of heaven is like this. This is how it works in my kingdom. This is how it's supposed to be. So, if you're in my kingdom, you should act and understand the way God act in His kingdom." Okay, early in the morning, yung landowner, okay, went out early in the morning to hire workers for his vineyard. So siya pa mismo yung mismong landowner, hindi lang niya pinapunta ang kanyang mga foreman, mga other workers, it's him. We can see here po, God is the one, God did not send His angels for us to approach God, to come to God. He Himself, kaya nga di ba sabi sa scripture, it's the Father who's drawing men unto Jesus. It's the Father who's doing the initial work, the initial stage of our
respond to the gospel. Okay, it's the landowner. So the landowner represent God the Father, who went out early in the morning. So it's God who's looking for people. Siya ang naghahanap sa atin. Siya ang nag-uumpisa para makuha niya, maakay niya ang mga tao very early in the morning. Okay? He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. So hindi na po natin arguhan o discussion ng ang equivalent ng denarius. So whatever daw po, it's not gonna change the subject kung ano man ang value nun. So gawin na natin ng ilan lang po, intindihin natin yan. Kung kung $1 yon, $1 at the time, ay okay na yan. So we're not gonna discuss po ang mga computation or conversion. So, ang agreement po ay denarius for the day, the whole day, sent them into his vineyard. Ano po mapasok sa inyo pagka sinabi ng Panginoon na mayroong agreement? The way God deals with men is through covenant. Covenant yun. Sa umpisa pa lang, yun ang ginawa na ng Panginoon. Establish niya doon sa Israel. Ang sabi niya, this is my covenant with you. Jeremiah 31. Sabi niya, this is my covenant with you. You are... Sorry. Sayang yung tapi. Nawala raw yung Zoom. Yun nga, sabi siya na ano yan eh. Ayun si Cliff eh. Nandiyan pa? Oh. Okay. Ikaw nawala? Sorry. Nawala Yung ka? Zoom. Hindi po, yung pumasok. Si Cliff Nawala pala raw kayo lang. sa Zoom. Paano nawala siya? Hindi, sabi ni Cliff na wala raw kayo sa Zoom. Andiyan pa po ba yung Zoom? Oh, ayun siya. Andiyan pa pala. Sorry. Naka-Zoom meeting. Okay na daw. Okay na. daw. Maganda yung sasabihin niya pag nawala. Opo, maganda. Para sayang yung topic. Okay na. Hindi, tsaka para malaman. Malaman nila. Baka connection para Oo. ma-reconnect. Oh, that's good. Okay, yun po. Thank you po for joining us. Kayo pong nandiyan. So, ganun po ang Panginoon. Ang Diyos po ay deal with men, start with covenant. Kaya nga may Old Testament pala, yun ang unang-una bago niya inalagaan, bago niya pagkatapos niya iligtas sila. Nung inumpisahan na nila, pinalinaw ng Panginoon ang ating magiging relationship. It's through covenant. Kaya ito sinasabi kaagad, agreement. He agreed. So there were some discussions. They agreed how much they're gonna receive and for how long are they gonna work. Isn't it beautiful na ang ating Panginoon ay nililinaw niya ang ating relationship sa atin. Hindi na lang niya nagkakaroon ng expectation, hindi na lang niya tayo inuutusan, hindi na lang niya sinasabi, bakit hindi mo ginawa ito, o ito ang gagawin ko sa'yo. God made it very clear that He deals with people through covenant. Yung lagi, may covenant, mayroong agreement. You're gonna be my people, and I'm going to be your God. Okay. So, may covenant sa Old Testament and then may covenant sa New Testament. The Old Testament was a very difficult covenant, pero sinunod yun. Sinunod sila kasi napakaraming ritual para ipagpatuloy ang relasyon sa Panginoon. So sa atin po, under the New Covenant, we're blessed talaga. We're blessed that it's made very simple by Jesus Christ. It's a relationship with Jesus Christ. It's our belief in Jesus Christ. It's us understanding the cross. It's us understanding what He has done for us. Kaya nga, on the night that He was betrayed, sabi niya, when He lifted the cup, sabi niya, this is my new covenant, which is in a few hours, in a few moments, sandali na lang siya ipapako na sa krus. So it's pointing to the new covenant, which is the finished work of Jesus Christ on the cross. Ang hinihingi na lang sa atin, wala nang ritual, wala nang ceremonial na gagawin. Direct to God through Jesus Christ, our faith in Him. So thank you. So sinabi po ng scripture, may sinabi sa natandaan mo, may kuya lang nakalimutan ko. Not a single word of the scripture nothing in the scripture will pass without each one accomplishing its purpose. Okay, so maraming sinasabi. So yung covenant pala na distinguish kasi kung meron na tayong new covenant.
Actually, nagkaroon tayo ng new covenant because Jesus Christ completed and finished the old covenant. Kaya nga sabi niya, I have fulfilled the law, the requirement. He was pointing to the covenant. So again, so hindi niya violate ang scripture na sinabing walang mababayo, walang sinabi ang Panginoon. So hindi na baliwala ang old covenant because Jesus Christ fulfilled it and then He introduced the new covenant. So hindi naging obsolete yun dahil may new covenant. So we need to understand that it did not become obsolete. It did not become redundant or kasi may bago. Kundi fulfilled, natapos. Completed yung old covenant. Kaya how beautiful our God is, our Savior is. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into His vineyard. Maganda itong parable natin. Sa kaharian po ng Panginoon, lalo na po tayo mga na-born again na, it's not a matter of us sitting back, relaxing when we got born again. There are works to do. Kaya nga, hinihintay tayo, kaya nga ang sinabi, work out your salvation. Hindi sinabing para mag-save tayo, kailangan gumawa tayo ng trabaho. Sabi, work out your salvation. Ibig sabihin, pakita mo ang salvation mo sa pamamagitan ng gawa. So God wants us to work, to be involved in His kingdom, not to just wait for Him, for His return. He is our blessed hope. But there are works to do. Number one nga, yung natin, scripture sa atin, ng ating pong church, which is, that is our vision, that is our mission, lahat doon nakasalalay. Kaya ang DOCC, hindi na kailangan magkaroon ng mission and vision statement because it's there. It's our mission, it's our vision, Matthew 28:19. So yun, sinabi, ang hiyabili ni Jesus Christ, we go out there. Which is, ang ngayon po, maganda nga yung initiative na ginawa ni Kuya Long, that's what we're gonna do. We're gonna go out. It's not enough for us to have a church every Sunday indoor. We will go out there. We will visit. We will have ministry work sa park, kung papayagan tayo, sa mga public places, train stations, kung saan may tao, so that they can understand there is a God who forgives, who saves through the gospel. Okay? So God sent them into His vineyard. So ngayon po, yan ang ginagawa natin ngayon. We agreed, Lord, you are our Savior, you are our God, you are our Father. Send us. Kaya nga sabi, send us, Lord. We are here ready. So it's good. The OCC is now going out. It's not just staying input because we are in God's vineyard. Lahat tayo merong gagawin. So it's not enough in the ministry. Yes, that's really good. Be involved in church ministry. But going out is gonna give God greater glory and we're accomplishing the Great Commission. So it did not stop there. Sabi ngayon, about 9 in the morning. So 6 o'clock, naganap siya ng trabahador. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. So sa marketplace, hindi lang siya sa labas pumunta. Pumunta ngayon siya sa marketplace, which is a place wherein transactions, businesses, negotiations, people buying, people for getting their needs supplied and satisfied in sa marketplace. Parang ito yung description ng buong mundo. Doon nangyayari ang lahat ng pagpapalitan ng kayamanan, pagbabayaran, pagpapalitan ng pera, pagpapakita ng yaman, pagpapakita kung ano ang mabibili mo, kung ano kaya mo. Sa marketplace, makikita natin ang those who can afford less, the poor, the rich, doon natin nakikita. So doon, merong mga taong naghihintay. Ang ano po kasi noon, ang trabaho noong araw, wala silang job application, wala silang kamukha natin online application. Before, meron tayong applications pamagitan sa job, yung nakikita natin. But noon, wala sila. They stand in public places, they're displaying, they're not doing anything for other hirer or employer to give them work. So, ganun na nangyari. Punta siya, 9 o'clock in the morning, and he told them, you also go
work in my vineyard, and I will pay you whatever is right. Mapapansin niyo po ang big difference between the first group and the second group. The first group, there was negotiation. Kaya nga, di ba, sabi doon sa verse 1, he agreed. So there were exchange of discussion or sa kanila, nagpalitan sila siguro ng presyo, nag-agree. But dito ang sinabi, you also go work in my vineyard and I'll pay you whatever is right. Now we have to understand po, ang God dealing with us, we will always get what is right. God will never lalamangan tayo, i-scam tayo. We will always get what is right for us. Lahat tayo mayroong mga right. So probably what Kuya Long will gonna get is bigger in terms of God's assignment, role, yung mga ipapagawa sa Kanya. Others naman po would be less, would be in the background. So lahat po tayo may ginagawa. But whatever we will get from God is always right. Nothing is unfair. Dito kasi makikita nyo, maraming sumigaw, Lord, unfair, unfair. Mali yung ginawa mo. Sabi. Okay? Whatever is right. Isn't it beautiful that our God is a giver of what is just, fair, and what is right? Yan po ang sinisilbihan nating Diyos. Hindi niya tayo gagamitin, papangakuan ng isang bagay na hindi naman niya gagawin pala. Whatever God has promised to us, reward, blessing, goodness, favors, gagawin ng Panginoon yun sa atin. Because He is a God who is just, who does not lie, and He always does and give what is right, what is due sa ating lahat. How beautiful our God. So, they went. Makita nyo, sinabi lang nung, nakita natin ang tiwala ng mga workers na walang sinabi kung magkano babayaran sa kanila. Okay? And this is the same with us. Although there are rewards na pinakita sinabi sa atin ng Panginoon na matatanggap natin, but it's not only our motivation. Although talaga mangyayari yun, we will have rewards. Pinangako kasi yan. That we will have rewards, we will have recognition, we have words, compliments from the words, from the lips of Jesus Christ. Dito, pinapakita na it's not always, we don't always do things for the sake of rewards. I know it's a great motivation. Talaga naman mangyayari yun. But whatever that is, we go and work in His vineyard. Kaya sabi nila, they go, they went. You also go and they went. At saka ang mga nagre-respond sa Panginoon talaga, pag sinabi niyang come, go, follow, ginagawa talaga nila yon. Ito nga, walang negotiation, walang ano pong gagawin namin. Ilang oras po, walang sinabi, mainit po ba doon? Walang tinanong. They just went. How beautiful are these representation of this set of workers na nag-respond na lang. You know, it would be good for all of us would respond to Jesus Christ and just follow Him, obey Him, and do what He wants us to do. Lord, saan po ba yung saan nyo papadala ng church? Lord, ano ba yan? Malaki ba yan? Meron ba diyang aircon? Lord, meron ba mga upuan dyan? Lord, lalakad ba ako dyan? O ministry. Lord, mahaba ba ang biyahe? Mainit ba? Meron bang lunch? Don't ask that. Diba? We just go. God, if we receive, all of us receive the prompting sa atin na bakit suddenly we are involved in a church that is so young, so marami talaga tayong ino-overcome, marami tayong hurdles, but we just said, just let's go, pupunta kami Lord. Kahit walang building, walang chairs, nag-umpisa tayo, remember ko yun, nag-umpisa tayo sa park na mainit talaga, inulan kami, binagyo. Bes na yun. Binagyo kami talaga doon. Walang upuan. And here we are. We're thankful. This is already a blessing. Biro mo, meron tayong mga venues. Lahat ng venues natin may aircon. May aircon, may commercial kitchen.
Meron tayong mga upuan, nagsiset lang tayo na maaga, we're secured. And that's already a blessing from God. Because what? Because we went. Kung hindi tayo sumunod sa Panginoon, Lord, ano yung mainit sa Narrajinji, mainit sa reservoir, walang ano yan. Nung winter, struggle tayo, napakaginaw. Nung winter naman, ang init. Nakita natin, isang service natin doon sa Narrajinji, umalikubok talaga, merong dust storm. Talaga napuno tayo. But, we went. And now, it's a blessing from God. Kaya nga sinabi sa atin, we know God, you would do what is right. Ito nga, babayaran mo yung mga workers. In terms of workers, alam ko, babayaran mo ako, so I will go. Ganon din tayo. God will give us a favor, will do something what is right for us. And there are better things pa na mangyayari sa church natin. So let's continue working in His vineyard. Ito na. He went out again. Alas 12 na. About noon. So 6 o'clock. Nag-hire siya. 9 o'clock. Nag-hire siya. 12 o'clock. Ganun na naman. He went out again about noon, 12, about 3 in the afternoon, and did the same thing. So, ganun ang nangyari. They went without discussing any sweldo kung magkano mabayaran nila. And this is something po that is hard to understand. Sa ating pong mundo kasi, inaano natin na lahat kasi ng pag nagtrabaho ka, ini-expect natin na something in return. Which is totoo naman kahit tayo nagtatrabaho kasi nga nag-aano tayo, naghihintay tayo ng sweldo para mapunuan natin pangailangan natin ng pamilya natin. But this is strange. Why would someone hire someone na magtatapos na ang araw? That's about 5 in the afternoon kasi ang tapos noon 6. So 1 hour na lang he went out and found still others standing around. Ito ang tanong niya, why have you been standing here all day long doing nothing? Marami po dyan sa mundo natin, nasa labas natin, they're doing nothing. They're probably working, going to work, going to school, going to do their businesses, their activities, but in the eyes of God, they're doing nothing. Sabi po ng scripture, maski anong gawin natin, sa sarili natin, sa pamilya natin, sa career natin, sa future natin, ang sabi, kahit napakabuti pa niyan, it's nothing. Because it only relates to our present life. Di ba yung ginagawa ng mga talagang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, they're only after the money, the house, the ano pang mga, what the world can present. And these are all temporary. I'm not saying it's bad. Lahat naman po tayo may gusto magkaroon ng bahay, ng sasakyan, ng trabaho. They're all necessary sa ating pong present life. But it's not all that we needed to take care of. Okay? Kaya marami dyan, they're busy with their works, but in the eyes of God, they're doing nothing. They're doing nothing about their eternity. They're not doing anything about the relationship with God. So, ganun din po tayo. Marami tayo. Ako po, inaamin ko, I was doing nothing. Although I was working, I was employed, doing nothing about my eternity, my spiritual condition. So, I'm glad I responded to God when He said, go work in my vineyard. Lahat po tayo ganun ay nag-work na sa kanyang vineyard. Okay? So, we need to go out there because may mga tao doon sa marketplace, they're not doing anything about their spirituality, about their eternity, about their God. So, yun ang hahanapin natin. Let's go out there, take them because they're doing nothing about their eternity. Hanapin po sa atin ng Panginoon ang mga taong meron tayong kapasidad, meron tayong opportunity ma-reach out, but we didn't do anything. So yun po, ang kaya nating abutin, kaya nating pagpaliwanagan ng Ebanghelyo, gagawin natin yan kahit mainit. Kaya nga mag-uumpisa, maganda yung gawain natin to. We will go out there sa mga tao para malaman nila. It's not for
ito nga pala, we never discuss, Kuya Long, na we just want to increase our membership. That's not a goal. It's not a goal po na lumaki ang DOCG. It could be the end result. But that's not the main purpose why we want to go out there. Hindi manghila ng mga miyembro, but for them to understand there is a God who can save them and be the hope in the answer to their dilemma, because they are lost. They are going to the eternal damnation. Tayo ang ang mga instrumento para makilala nila, maintindihan nila ang Ebanghelyo. We will go out there, sing about the glory of God, sing about the goodness of God, sing about the love of God, and then present them the gospel. Let them understand there is a God who loves, who forgives, who has compassion sa mga taong lalapit sa kanila. Okay? So let's look for these workers doing nothing in the marketplace, in the world. Okay? Ang katwiran nila kasi itong verse 7, nandito po kami, wala kaming ginagawa because no one has hired us. Yon. Ibig sabihin, wala pong nagyaya sa amin, walang nag-imbita. Okay? Ang sabi di ba, ang sabi ng Bible, marami dyan na lost because wala pong nag-explain. How can they understand without them? Someone preaching unto them, teaching unto them, para maintindihan nila. Bakit nga naman maintindihan ng tao yun? Paano nila malalaman yun kung walang lumahayo at nagpapaliwanag sa kanila? Yan, sana hindi madinig to, walang magkatwiran po. Wala pong lumapit sa amin, walang nagpaliwanag, wala pong nagsabing na meron palang may Bible study po pala dyan, may church pala dyan, o meron po kami palang dapat paniwalaan, maintindihan. Meron po palang ino-offer na salvation ang Panginoon. No one has hired us. Hope that would not be said about the OCC. Wala po sila, hindi sila nag-hire. Hindi po sila naghahanap ng workers. They're not willing to hire workers. They're not willing to pay wages. Our wages na babayaran sa kanila ay ang ating pong prayers, ministry works. Yun ang ating sasabihin sa kanila. Hindi natin sila i-attract ng pera, kundi ang ibibigay natin sa kanila ay ang paliwanag na galing sa Ebanghelyo, sa Scripture, prayers, yes, advice, counsel, biblical principle. And sabi sa kanila, you also go and work in my vineyard. This is 5 o'clock. No one has hired us. Okay. So, in the natural world, walang kukuha ng workers na magtatapos na ang araw. Kasi, anong ibig sabihin na magtatapos ng araw? 5 o'clock. Most of the works were done, finished. Finished for the day. Yung assignment, kung ano man yung aanihin, kung ano man yung kukunin, tapos na. But God is still giving every opportunity po. Ito magaling sa Isinasabi nitong parables na to, it's not the lateness. Hindi pa late ang isang tao na 80 years old na ipaliwanag natin ang gospel. It's not late na isang senior, retiree, paliwanag natin ang ebanghelyo. Because kahit late po, ganun din ang katwiran nila. Tumanda na po akong ganito. No one has hired me. Tumanda na po akong ganito. Wala pong nagpaliwanag sa akin. Hindi ko po alam na may church pala dyan sa Duneside, sa Quakers Hill, sa Blacktown. And this is one way of us going out there. Kaya magandang ginawang banner ni Kuya Long nandyan. Meron po kami, tutulong kung saan nyo po kung ano po ang preference nyo, mabibigyan po namin kayo ng impormasyon kung nasaan po kami para po makasama kami. So, no one can say to us, no one has hired us because we're going out there 6 o'clock in the morning, kaya ba natin ito kayo lang? 6 o'clock in the morning, 9 o'clock, 12 o'clock, even 5 o'clock in the afternoon. Even in the lateness, we go there. And yung kapasidad ng tao yung kahit pa siyang anong edad niya, kailangan niya madinig ang ebanghelyo. It's not too late
to reach out for them. Okay? You also work in my vineyard. So lahat po sila ay sumunod. Sumunod. Yun nga lang, yun ang anihin natin sa kanila. Kayatin natin silang sumunod. Kasi hanggang doon lang magagawa natin. Pag hindi sila sumunod, hindi sila naniwala, hindi na po natin kargado. Hindi na tayo responsibilidad. Ang mga taong tumanggi sa Ebanghelyo, hindi natin pananagutan. Hindi natin failure. Hindi natin ano yun, hindi mark against us. What we need to do is go present the gospel. Okay? Hindi ipinangako ng Biblia na ang humayo sa pangalan ng Panginoon, kasama niya ang banal na espiritu, mga dasal ng church ay magtatagumpay. Hindi po pinangako yon. Kaya nga, well, kailangan natin gawin yun. We ask for the presence of the Holy Spirit, prayers, workers, but it's not a guarantee. So, hindi po tayo dapat manghina. Sa halimbawa, sa mga unang araw natin, walang lumapit, that's okay. Walang nakinig, walang interesado, walang tumanggap ng tracts. That's okay. We're still going to go out there. Remember po, tayo tao lamang. Jesus Christ got rejected. Na-reject siya. Ilang beses siyang hindi pinaniwalaan. Minura siya kung ano pa binintang sa kanya. Tayo pa kaya? So, let's be ready for that. Itutuloy natin ang gagawin natin. Because there are people out there waiting to be hired. Okay, verse 8. When evening came, ito ngayon, naging interesting na. The owner of the vineyard said to his foreman, okay, let's stop there. Ano po, may sinasabi when the evening came. Ano pong, the owner of the vineyard said to the foreman, call the workers and pay them their wages. Ano pumapasok sa isip nyo? Parang, mas malalim. Dumating ang gabi. Day of the Lord. Day of reckoning. Day of the Lord. Ano pa? Dumating ang gabi. Tawagin mo sila para humarap sa akin. Judgment. Judgment. Payday. Reckoning. Reckoning. May kuning. The day of the Lord. Day of the Lord. Or death. When the evening came. Pag dumating ang kamatayan, ano sabi sa is appointed unto man to die, and after this, the judgment. Yun ang malinaw. Death and then judgment. So, lahat ng namatay po, umarap sa Panginoon. Umarap sila. Kaya alam nila. Tapos there'll be the two kinds of judgment na harap pa rin tayo. So, lahat po tayo talaga, evening will come. Sabi nga, when the evening came, call them. The owner of the vineyard said to the foreman. Dito ngayon po mapasok yun. Sabi, di ba sabi sa scripture, he will send the angels to gather the men. Call the workers and pay them their wages. Ito po ang strange, unexpected. Hindi talaga maiintindihan ng mga tao. Bakit pinasweldo? Okay, sabi, beginning with the last ones hired and going on the first. Sino ang unang susweldohan? Yung mga nagtrabaho ng alas 5. Call the workers, pay them their wages. This is something strange. Di ba? Unahin mo yung mga Sa atin po, first come, first serve. Uunahin mo yung bigyan ng bonus ang mga 20 years na dito nagtatrabaho, 10 years. O yung bigyan mo sila ng increase. Bigyan mo sila ng favors. I-promote mo. Promote mo sila kasi matagal na sila nagtatrabaho dito. And what can you notice here? God does not deal with the tenure, with the length of time na nahaharap tayo sa Panginoon. Even in our Christianity, God would not favor those who have been Christians for so long that they would get their reward first. Dito, baligtad nga. Yung pinakakokonte, ang pinakamaikli, ang pagtatrabaho. Beginning with the last ones hired and going on to the first. Wala pong ginawang, hindi po mali ito. Hindi natin masasabing mali. Di ba? It's not illegal. Kahit gawin naman to ngayon, di ba? Kahit unang pasweldohin, kahit bigyan ng bonus ang mga bagong empleyado kaysa yung dati, hindi pa rin illegal. Wala pa rin makakapagsabi, mali yung ginawa ng korporasyon na yan, ng mga directors na yan.
So there's nothing wrong with it. It is just strange. Makikita niyo po, ang parable po, the way God works is upside down. Hindi ayon sa prinsipyo ng mundo, hindi ayon sa kultura, hindi ayon sa nakalakihan natin, kung ano ang gusto ng Diyos. Kung ano ang plano ng Diyos. So we cannot question, Lord, ba't nauna siya? Ba't late kami? Mas matagal na kami dito, Lord. Bakit siya may microphone na? Ako, nandito pa rin ako sa likod. Ako po ay nagbubuhat ng tinapay, nagluluto. Ganon. So we cannot question. Mas matagal na ako. Okay. So ito nga ina-address yung nakita niyo po yung announcement natin kanina. Bakit may mga naiinis kung mabuti ang Diyos? Bakit may mga naiinggit? Kasi nga dito pumapasok yung pag-iba ang ginawa ng Panginoon sa lungat sa mga ginagawa, kultura ng mundo, we blame God. We ask God. We question God. Di ba? Kaya, ito ngayon ang nangyari. Merong naging problema. Itong binago nito, o siguro, strange itong ginawa ng landowner. Okay, basahin natin. The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. Denarius, remember po, ay hindi agreement yun, binigay na lang. The denarius was exactly the same pay na tatanggapin ng mga nagtrabaho ng alas 6, alas 12, alas 3. Ayan po. Each received a denarius. Okay? So, kung ikaw po itong nagtrabaho ng alas 6 ng umaga o alas 9 ng umaga, June, ano in-expect mo? Nakita mo yung pumunta ron ng alas 5, denarius. Denarius ang pinangako sa akin eh. 5 o'clock to, what would you expect? Mas malaki. Mas malaki, di ba? Yun ang hanggat papasok sa atin. Binigyan siya ng ganung amount, yun ang pinangako sa akin. Mas mahaba ang trabaho ko, mas marami akong na-accomplish, I would be receiving more. Which is exactly yun nga, naging expectation. Tama yung expectation nila. Verse 10, sabi, so when those came who were first hired, so when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. So, nagka-problema. So, palagay nyo, hindi in-expect ng landowner na may magre-reklamo. Next week. Nung inano niya to, pinlano niya. Yung sinabi niya, call the last one, sire. In-expect niya Yung landowner, pastor? na may magre-reklamo. May sagot po siya. Yes, pastor. May naka-ready sa Ha? May naka-ready na sagot. Expect niyo po siguro. Tingnan natin, no? Dito hindi. Hindi niya in-expect. Walang sinabing in-expect niya, no? Kaya hindi natin, kasi, maaari sa natin, kung pwede sa imagination natin, siguro in-expect niya o hindi. Pero kung i-apply natin to sa Diyos, Ronnie, Generous kasi si Lord. So, sa tingin ko, kung i-apply natin sa Diyos to, Dax, alam niya, Alam niyo po. Omniscience ka. oh guys, alam niya, di ba? Alam niya yung ginagawa niya ngayon, may magrereklamo, mayroong magtatampo, mayroong matutuwa, may magkakaproblema, mag-aaway-away. Pero sabihin niyo, bakit inaalaw ng Panginoon? Alam na niyang may magkakasala. siguro yung right time, pastor, yung tanong nyo kanina, it's not that he expected it, he knows it. He knows nga. Kasi he eh, knows oo. everything. Remember yung parables po, pero inaano yan ng picture of God the Father to the kingdom. So what do you think are the reasons why God allows things na magkakaproblema tayo, malulungkot tayo, matatakot tayo? Kasama po sa plano niya. For His purposes. Nangyayari po yung mga, inaalaw na po yung mga. Bakit inaalaw niya? For self-reflection lang, pastor. Hmm? Para ma-realize din nila na
nagkukulang sila sa regard na yun. And kailangan nilang aminin na nagkakasala sila sa aspect na yun. And kailangan nila itama yun sa mata ng Diyos. Minsan kasi, di ba, pag nangyari ito na alam mong may Diyos, He's in control, He is omnipotent, He's powerful, He can stop anything. Tapos pag nangyari, di ba, ang mga sakit, death, sometimes it would drive people to question God, di ba? Why, Lord, are you still there? Do you still love me? Am I still saved? Am I still in your presence? Am I still living according to your will, to your plan and purposes? Okay, so alam niya yon. Okay? So nagka-problema ito dun sa ginawa ng but each one of them also received a denarius. In the natural world, alam natin nagtatrabaho tayo, di ba? Kaya iniiwasan ng employer na makita ang sweldo ng iba. Di ba? Inaiwasan niya. Confidential lagi yan, nakasil. Noong tumatanggap tayo ng pay no? Siya, laki ako. Ngayon, online na. Yung trabaho. Isa yun, sa natural world, iniiwasan nga yung papasok ng inggitan eh. Ganun ang sweldo pala niya. Sa atin po, confidential lang. Pero ang HR lang ang may alam niyan. Nung araw, payroll. Hindi ko, sa government ka, Kuya Long. Opo. Check yun nun, ha? Check pa no. Check yun nun. Nakikita na nga yan. Kasi in-cash mo. Pero pare-pareho lang may Sa government kasi yung check, no? Pastor yung nakapila eh. Tapos ibibigay sa'yo sa brown envelope cash. Oo. Pero ang tendency, no? Bihirang-bihira nakakaalam talaga, no? Kasi nga, doon papasok ang inggitan talaga. Tsaka questionin mo yung iba. Pero ito, makita natin sa, merong purpose ang Panginoon siguro dito, no? Bakit tinawag niya yung huli na makikita yung sweldo, magre-reklamo ngayon yung mga tao. Each one of them also received a denarius. So, ano nangyari? Of course, nagreklamo. When they receive it, they began to grumble against the landowner. This is against the landowner, ha? Hindi yung mga taong konti lang ang trabaho. Hindi yun ang pinagalitan. Ikaw, sandali ka lang nagtrabaho. Laki ng sweldo mo. Looks, kanino sila nagalit? Sa owner. The landowner who has the right to pasweldohin ang ibigay kung magkano ang gusto niya ibigay or i-honor yung commitment niya, yung agreement nila. When they heard it, they began to grumble against the landowner. Ito po, when we're expecting something sa Panginoon na hindi niya naibigay sa atin at naibigay sa iba, this is also happening. It's not against the owner, it's against God. Lord, ang tagal ko nang pinapag-pray to. Bakit siya, bagong Christian, ay meron na siyang ganon? Meron ako. So we can grumble, and this is also speaking to us, this parable. We grumble against the landowner, against God. Okay? So this is again a reminder. Parable is reminding us how we should act in the kingdom of God and what we can expect in the kingdom of God. We can expect things that are upside down, against the culture, against the traditions, against the norm. Yun ang mga nangyayari sa kaharian ng Diyos. Hindi yung ayon sa akalakihan natin. Ayon sa kultura natin. We should understand God's ways are higher than our ways. His thoughts are not our thoughts. Iba talagang kumilos ang Panginoon. So we cannot demand things that God do the same. Lord, yan po ang tinuro sa akin ng lolo ko. Yun ang tinuro ng eskwelahan ko. Lord, ganun din dapat po. We will not be vocalizing the same thing pero pumapasok sa isipan natin. We expect God to do the same.
Okay? Gusto nyo malaman ang kanilang mga reklamo? Okay. Meron nakakapalo sila dyan. Kung may question po kayo, tingnan nyo po yung slide. Dalawa lang sila. Okay na yan. 1 or 2 is thank you po. Okay. Siyasatin natin, pag-alamin natin, imbestigahan natin, analyze natin ang kanilang mga reklamo. Kasi kailangan, pag may nagreklamo, ano po ang inyong kino-complain? Okay. Sino makakita ng complaint nila? Those who were hired last worked only 1 hour. They said, you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. Okay, complaint number 1. Sino makakakita? Kasi pag may nagreklamo, kailangan siya sa atin na, ano ang complaint? Ano mga elemento ng complaint nyo? Hindi, ano mo, siguro, ilan nakikita mo? Narit ikaw, ilan nakikita mong complaint? Equal pay? Sarah, ikaw, may nakita kang complaint. Reklamo. Ano? Longer work, then harder. More difficult. Meron ka nakita. Equal opportunity. Walang equal opportunity. No equal opportunity dito. Look at the word, merong equal. Sabi niya, You have made them equal to us. So may equal opportunity. Makita niyo po, may equal opportunity na, bakit nagreklamo? Mas mahaba yung oras na pinagkaroon. Longer work hours. So, merong nagtrabaho ng Last, some work less, di ba? Some work less. They work only 1 hour. Ang ibig sabihin nun, work less siya. Itong mabigat yung hindi natin maintindihan sa tao to. Lord, bakit ginawa mo siyang katulad ko o pareho sa akin? You have made them equal to us. Hindi yung isa, nagtrabaho ng full day. Yung pangalawang batch, 1 oras lang. Yun nga. Pag reklamo talaga, Pero- equal pay. Pero equal. Equal pa rin. Remember, equal pay. equal pa rin. So, namireklamo dahil, Lord, bakit pare-pareho? may verse po sa Bible, hindi ko lang makita, kaya ako pa hinahanap. Sabi, what is it to you pag kung gawin ko siyang ganito? Parang gano'n, ano naman sa'yo? I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. And may the Lord is what ang pinapakita ng Panginoon dyan po. The grace of the Lord is for everyone. Yeah. And His sovereignty. And His sovereignty. So, yun, siguro. Oo nga. So makikita niyo po na kung tama yung ginagawa, wala namang illegal na ginawa di ba? Walang immoral. Meron bang dinaya? Tsaka, kung ano po, hindi siya per hour Ang sabi, per day Per day nga, yun ang agreement Yung kontra, pakyaw yun, pakyaw. Kaya, Pero, ganun po, kung ganun siya, legal. so Per fair, day. tinupad niya yung pangako niya, Yung pangako. sinuweldohan sila, wala siyang tinakbuhan, wala siyang hindi pinasweldo. Pero bakit may reklamo? Kasi nagkumpara na sa iba eh. Nainggit. Inggit. Jealousy. Yung pag pumasok nga yung inggit. Inggit kasi ganun pa rin yung sarili niya sa iba. Pag pumasok yung inggit talaga, kahit wala, there is nothing is wrong, walang krimen na ginawa. Okay? Kasi nga ito ang lasong pumapasok talaga sa puso ng tao yung inggit niya. Pag nainggit ka or ano kasi yung ano yung sinabi mo kanina nung nakita niyang sumweldo yung ng 1 denarius, ano ngayon ang naisip nung una? Mas malaki. malaki.
Oh, Kaya lang kasi konti lang yung tinabaho niya, mga ginagawa. Correct. Anong tawag doon? unfair. Assumption. Comparison. Yung malapit na yung assumption. Nag-expect. Expectation. Expectation. Nagkaroon siya ng expectation, di ba? Nakita niya yung sweldo noon, yun ang ano niya, na yung 1 hour ganun ang pinasweldo, ang expectation mo ngayon ay mas malaki. Dahil alam mo na ano sila, ganun lang nagtrabaho. Punta ako sa labor. Hindi kasi confidential eh. Pero wala kang basihan sa labor dahil yun yung agreement niya eh. Ganun pa naman lang. Parang yung sa contract mo, ang sasweldo mo 10,000. Nakita mo siya, kapag siya 15,000, eh nasa contract mo 10,000. Tama na siya, 15. No, talaga yung sinasabi, no? Ang ginawa niya lang, kuminto. Kaya talagang ganyan. Ano pa ang reklamo? Some work less, you have made them equal to us. The heat of Or the day. the burden of the work. Yes, another complaint nyo. Lord, nasa init kami ng araw. Sa initan. Ay, hindi pala bago yung init ng araw, we borne the burden of the work. Ibig sabihin, halos kami na ang gumawa ng trabaho. Karamihan ng trabaho. Okay. We have borne the burden of the work. Yung sila na halos ang ano yun? We have borne the burden of the work. So halos kami na po ang tumapos ng trabaho at saka mainit. Mainit. Okay. Tignan natin, ito ba yung mga reklamo nila? Ang liit, no? Is this correct po? Ito may na-list na complaint nila. Some men did less. Some men did much less. You have made them equal to us. So hindi pala kahit tama yung kahit rights ng ano natin, ng employer, ng master or landowner na i-promote ang isa, ipareho sa atin. Meron ba ganitong silipan, ano? Kuya, Meron. ikaw muna to. Meron. Kernel ako. Bakit naging kernel na to? Eh ano lang to, kapapasok lang to ah. PMA ako. PMA graduate ako. Ito, ano lang to. Ay, may kilala ni Padring. May bakit to. Bakit kernel to? Bakit kapitan na to? Bakit kapitan na to? Ngayon, hindi ka naman dinaya. Talagang kapitan ka, pinromote ka. Ngayon yung isa ngayon, mabilis ang promotion, naging kernel na siya, kamukha mo, you made them equal to me. You made him equal to me. So, ganun din pala kahit may promotion, may blessing, may bonus, ayaw natin na pareho. Ayaw natin na pareho. Gusto natin mas malaki. Kaya nga, you made them equal to us. Whether that's, yun ang ano, di ba, Dax? Pareho ang sinahod nila. Okay? And then we work harder. We endured the difficulties. Okay? So meron pa kayong nakitang ano na hindi kasama dyan? Dun sa reklamo nila. Meron pa kayo. Pinakamatindi dyan yung ano, yung iba talagang maraming nagawa sa init ng araw. And then the last one is isang oras lang, hindi na masyadong mainit. Correct. Correct. Kaya nga, Nag-agree naman sila eh. Naghirapan. correct. Hindi nga pareho ng trabaho, hindi pareho ng environment, hindi pareho ng time of the day. Talagang iba ko konti, nasa lilim na sila, alas 5 na, mababa na ang araw noon. Para yung sweldo. Okay? Pero yun ang nag-agree sila doon. Yun ang usapan. Meron ka pa na ano, na complain, yun na? Ano pang ano complain nila? Kulang pa ba to? Okay na yan? Now, I'm gonna ask you, this is the challenge. Bakit alam nila to? Philip sila.
Ha? Sumilip sila. Kita po nila. Kasi hindi naman confidential nung araw. Kita nila yung mga late na dumating. Binibigyan lang talaga yung grant. Baka nung pastor, kasi na-observe nila siguro kasi sila yung nauna nagtrabaho, yung mga dumating. Opo. Tapos nung nagbayaran na, nakita siguro. Pinatawag sila lahat. Pinatawag sila na. Parang kami nung pag sumesweldo, pipila kayo. Bibilang kami sila. Kita. Hindi, yung nangyayari ng buong araw, ba't alam nila? Correct, nakikita nila. Yeah. Nakita nila, observe. So, ano masasabi nyo doon? Ano sabi mo rin? Kung nakikita nila yung nangyayari sa buong araw. Hindi sila nagtatrabaho. Busybody. Correct. Tama. Hindi sila nagtatrabaho. Kung ikaw nakasubsob sa trabaho, hindi mo mapapansin kung sino dumating, sino nagtrabaho. They're not actually working hard. Which is, yun ang fault natin. Diba? We tend to look what others are doing. We tend to look kailan siya napasok, na-promote, kailan siya natanggap. Imbis na nakasubsob tayo sa trabaho. Hindi nila mapapansin to kung silang lahat. Alam nila yung oras. Alam nila kung sino dumating. Alam nila kung anong grupo ang dumating kung anong oras. Alam nila ang mga wala sa araw. So what is God telling us? Kung tayo po minamasdan natin ang ginagawa ng iba, tapos makukumpare ngayon natin ang sarili natin. Yan, dyan ang pumapasok. It could be a family atmosphere or a church atmosphere, church environment, could be work environment. These things are happening when we are not supposed to focus on those things. We focus on what God has given us, what the landowner has told us. They were not told, oh watch, bantayan nyo kung sino yung darating at kung anong oras sila. Or watch. O yung i-compare nyo po ang sarili nyo. And this is how God wants us to focus in His kingdom. It's what the others are doing. It's what the others have accomplished. Comparing it to us, magre-reklamo ngayon tayo. Okay? Instead of, so, ang stand sa DOCC, sige Lord, maliit kami. We're not gonna compare ourselves to Elevation, Bethel, Hillsong, malaki sila, Lord. Although, kung lumaki tayo, it's a blessing. Pero i-compare natin, Lord, 3 years old na kami, bakit less than 50 pa yung members namin, Lord? Doon, ang dami kang maraming atraksyon, maraming nagpupunta doon. So if we compare that, if the numbers is going to be our gauge whether we are true church or not, then we are committing a grave error. The number is not a good gauge. Kasi marami na tayong nabalitaan po ngayon na talagang bumagsak ang laki-laki. Pero nakita natin pala na maraming kakulangan, maraming hindi totoo. So yun nga, maganda nga yung natin, nakikita lang natin yan, pero hindi yun na i-compare natin. Okay? Their growth may not be from God, it's from something else, contributed by something else or other factor. Okay? O sa loob ng church, sabi 10:45. 11:15 dumating, Lord. Naka-set up na yung speaker. We gonna do that, we do that. 10:45, Lord, ang usapan na. Teka muna, 10:40. Bakit alam mong 11:15 dumating? Wala siyang ginagawa. Tapos na yung dawa mo. Oo, kasi nga binabantayan mo, meron pang ginagawa. So, I'm not saying ganun ang atmosphere sa atin. So, let's not gonna have that kind of environment set up. 10:45 ang usapan, no? 9:45. Pilipino tayo. Ito maray. Ito maray. Tumama. Ito maray. Hindi, okay naman na dumating ka ng 9:45. Yan ay Ano niya tatlo ang mga anak mo. May reason. Umiit yung mukha ko. Hindi yun. Ang i-address natin, hindi dahil late ka, yung magpipintas. I-address natin. Kung may nagreklamo, bakit po siya 10:15 o 11:15. Ba't kaya ba ganon? Nagreklamo bigla. Tigtayan. So, kung dumating yon,
hindi yun ang a-address natin, ang leadership, hindi yung late ka, bakit ka late. Yung magre-reklamo, yung magko-complain, magsisimangot dahil merong late. Yun ang inaano ng ano natin dito, di ba? Ang reklamador. It's the attitude. It's not the length of hours. It's not the amount of work. So yun lang, ginawa ko lang example yun kasi nga, yun ang ano natin, ang ina-address nitong parable. It's not actually driving people to work harder. Hindi po yun ang tinuturo ng parable. It's not. Hindi sinasabi magtrabaho kayo magbuhat ng alas 6. It's not the context of the Bible. Hindi yun ang tinuturo. Kundi yung attitude. Attitude natin, contentment, and the way we relate to God and view God, how He works, how He performs ang gusto niyang gawin. Okay, so let's remain focused. Ito pa ang complaint natin. Okay? Ang ganda naman ng sagot. Ito siguro ang sagot sa atin ng Panginoon. But He answered one of them. Okay? So, ito muna eh. Ito, ang sabi po, they said, plural yung mga nagreklamo. Maraming nagreklamo ba o hindi? Though, You have made them equal to us, so ano sila? them, Teka. Iyan nga, they. Marami silang nagreklamo. When they receive it, they began to grumble against the Lord. Against the landowner. So plural po ang nagreklamo. Plural ang nag-complain. So look at this po. But he answered one of them. isa lang sinagot. Ha? Isa lang sinagot. Sino yun? He answered one of them. So, isa sa mga nagreklamo, one of them. Bakit siya yung unang-unang? Siya yung presidente. Siya yung nagtrabaho. Yung organisasyon. Sino person? Pinagsabi po, isang oras lang nagtrabaho siya, tapos ako. Oo nga. Pero ano makukonclude natin dito? Kasi meron ano yan. Hindi lahat ng nagreklamo pastor sinasagot nila. Correct. Ganon. Correct. Kasi ito isa lang eh. Sino yung isang yon? Representative. Representative. Leader ng union. Ano? Ay, talaga na ako magtrabaho sa union. So, sa church, kung halimbawa, may nangyayari, sino kakausapin natin? Pastor. 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 Yung marites. Okay, one of them, you always deal with the instigator. May nag-instigate yan eh. Kasi May promotor niya. may promotor, yung nagyaya. Niya, may naghikaya. Sino nag-deceive ng mga angels sa alam? Ilan yung nagyaya? Ilan yung nag-umpisa? Si Satanas na-deceive niya. Kasi sa lahat ng problema, karamihan yan, most likely may instigator. So, May nagsusulsol o may nagsusuna. So, this is telling us the landowner deal. Alam niya kung sino yun. Being unfair to you, friend. Laging singular na lang. To you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Siya yung nagtrabaho ng 6 o'clock. Tama kayo. Okay. So, it's the same thing. We look for, alam mo, may nangyari sa church na problema. Kailangan huwag mong idamay ang buong kongregasyon. Huwag na po kayong magsimba dito. Sasarado muna natin ang church. We deal with that. Analyze natin sino ang problema, ano ang root. Kausapin natin yun. I-deal natin privately. Kasi ang sabi, privately. Ito nga nire-remind tayo ng how to deal with offense. Deal with the person privately. Deal with the person privately. It could be, that could be. Ang ano nun, siya yung instigator, although hindi naman sinabi kung yun. Yun lang ang nakukuha natin, maaaring siya nag-umpisa, makukuha natin ngayon, isa siya sa nagtrabaho ng 6 o'clock. And look at this po, yung ang sitwasyon ng araw kasi,
yung suswelduhin mo noon ay enough lang para ibili mo ng pagkain sa buong maghapon. Ganun lang ang sinusweldo nila. Kaya nga, ayaw na ayaw ng Diyos na yung sweldo ng workers noon ay i-delay mo, i-withhold mo. Kasi yung mga anak noon ay magugutom sa gabi, kaya uuwi sila, yung dala nila yung sweldo, that's enough. Ganun ang mga ordinary work, enough for the day, makabili sila ng pagkain o anumang bayarin nila, that's enough for the day. Okay. So ano po ang nangyayari ngayon? Imagine niyo po ano nangyayari, nagkakaroon ng talo-talo, ng reklamo, kinausap ang landowner, tinawag siya sa isang lugar, nagkaroon ng pagtatalo. What is happening now? It's 6 o'clock. Ano ba ang imagine nyo? Email na sila. Okay. Look, karamihan po nito ay mga fathers, mga husbands na sila lang ang talaga ang nagtatrabaho. Kasi noon talaga ang babae hindi nagtatrabaho. In this, mas ano sa kanila, mas importante sa kanila ang unfairness. Unfair. And look, kung i-analyze mo ang sitwasyon, meron silang mga anak na naghihintay sa bahay na nagugutom. Na dapat nung kinuha nila ang sweldo, tumakbo na silang umuwi ng bahay, bumili na ng tinapay ng isda na kain. What is, minsan kasi sa ating pong selfishness, argabyado ako, but we are hindi na natin napapansin ang mga nagiging mas biktima ng ating emosyon, ng ating offense, ng ating sakit. Na-offend ako, nasaktan ako. Pero may mga umaasa sa atin, dahil nasaktan ka, hindi mo na ginagawa ang iyong dapat gawin. Ayoko na magtrabaho, ayoko na lang pumasok. Pero sino magbabayad ng mortgage, bibili ng pagkain, sweldo? We want to deal with the offense, the hurt, the unfairness. Dapat sa kanila, tumakbo na. Hindi na nila tinignan ang sweldo nung kasama nila. Run, kasi naghihintay ang asawa at ang mga anak, which is most likely na ganun ang nangyayari sa kanila. Kaya ang sabi, take your pay and go. Take your pay and go. Dapat ganun ang ginawa nila. That we should be doing. Lord, it's not what they want to do. So, kami, yung susunod namin gagawin. Kung ano sunod namin kailangan gawin. Okay? At sabi niya, I want to give one who was hired last the same as I gave you. Meron ba siyang right? Yes. Tama ba yung ginawa niya? Yes. Meron ba siyang pagkukulang? No. Unfair ba siya? No. Take your pay and go. Kaya ang sabi niya, nagpaliwanag siya, don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? Yan po. Ang tindi nung last, ikaw ba ay naiinggit dahil ako ay generous? Ang tinumbok, naiinggit ka dahil ako ay, ang sabi? Ito po, King James yata po. Ang sabi? Ang ang harsh naman niya. Sabi ko, is thine eye evil because I am good. Correct. Evil talaga. Naging interesting ako dun sa verse 15 din, kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung adult translation. Ito po adult translation ng verse 15. Sabi, NIV, don't I have the right to do what I want with my own money, or are you envious because I'm generous? Sabi ng King James, is it not lawful for me to do what I will with my own money? Is thine eye evil? Tindi ng King James, no? Because I am good. Sabi ng New King James naman, is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eye evil because I am good? Again, evil. New Living Translation, is it against the law for me to do what I want with my money? Should you be jealous? Ito. Because I am kind to others. Jealous na. Envy, evil, jealous. ESB,
English Standard Version. Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge? Begrudge. My generosity. Begrudge. Galit ka ba? Inis ka? Nagre-reklamo ka? New American Standard Version. Is it not lawful for me to do what I want with my own? Or is your eye envious because I am generous? Ito ngayon, Tagalog. Ako ba ay hindi pinahihintulutang gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-aari ko? Naiinggit ka ba sapagkat ako'y mabuti? Ang galing ng Tagalog. Naiinggit ka kasi ako'y mabuti. Why would someone mainggit at magreklamo? Okay, naiinggit siya sa kapwa worker niya, pero ang sinisi niya ay ang vineyard, ang landowner. Okay, let's turn to Romans. Basahin po natin to. Ito kasi, ito in-address na. Sa mga gustong reklamo at gustong tanungin, gustong sisihin ng Panginoon, ito po ang sagot. Ganda nito. Okay, ready na po kayo sa mga Sabi niya, Ate Alma. Mga isa. sa mga isa. Hindi yan live. Are we saying then that God was unfair? Of course not. For God said to Moses, ito nga sinabi ni Aaron, I will show mercy to anyone I choose. I will show compassion to anyone I choose. Sabi. So it is God who decides to show mercy. Hindi tayo. We can neither choose it nor work for it. For the scripture says that God told Pharaoh, I have appointed you for the very purpose of displaying my power in you, to spread my fame throughout the earth. Yun. To spread my fame, God's glory. So you see, God chooses to show mercy to some, and He chooses to harden the hearts of others. So they refuse to listen. Well, then you might say, why does God blame people for not responding? Haven't they simply done what He makes them do? Nga naman, kung Diyos nagde-decide kung ano. Bakit sinisisi ang tao? Sabi ng verse 19. Well, then you might say, yun pala yung sinabi, why does God blame people for not responding? Haven't they simply done what He makes them to do? Verse 20. No, don't say that. Who are you, a mere human being, to argue with God? Wala tayong karapatang questionin siya. Should the thing that was created say to the one who created it, why have you made me like this? When a potter makes jars out of clay, doesn't he have the right to use the same lump of clay to make one jar for decoration and another to throw garbage into it? Verse 22. In the same way, even though God has the right to show His anger and power, He is very patient with those whom His anger falls, who are destined for destruction. He does this to make the riches of His glory shine even brighter on those whom He shows mercy, who were prepared in advance for glory. Nakita yung sinasabi ng verse 22? Ito po yung sinasabi, bakit maraming mga kasalanan hindi pa hinuhusgahan ng Diyos? Bakit hindi pa sila pinaparusahan ng Diyos? Ito ngayon ang paliwanag ng Scripture. Sabi, He does this, verse 23, to make riches of His glory shine even brighter on those whom He shows mercy, who were prepared in advance for glory. Okay, so mas lalo daw dapat purihin ng Panginoon sa mga makasalanang pinakita ng Panginoon ang kanyang patience. Hindi niya kagad hinusgahan, pinarusahan, pinatay, kinuha. Para daw ang makita natin, hindi dapat inggit, kundi makita natin na ang Diyos ay mapagpasensya, ang Diyos ay maawain. He does this to make riches of His glory shine even brighter. Dapat yun na makita ng tao. Lord, you are slow to anger, you are big in perseverance, you're compassionate. Di ba? Pero ilan sumasagot sa atin, Lord, bakit
mamamatay tao to, bakit hindi pa ito mamatay? Bakit hindi pa ito makulong? Bakit hindi pa ito mawala sa mundong ito? God is exercising His patience over that person. And sabi nga, verse 22, in the same way, even though God has the right to show anger and power, He is very patient with those whom His anger falls. Galit ang Diyos doon. Who are destined for destruction. Kahit para talagang sila itatalaga ng mapupunta sa impyerno, pinapakita pa rin ng Diyos. Kahit yung kadilimang hantungan ng taong yon, ang dapat makita ng tao ay ang kanyang awa, ang kanyang laki ng patience niya in being slow to anger. So yun po ang sinasabi ng pinapahiwatig ng script ng ng parabulo. Yun ang dapat nating makita kung ano ang gusto gawin ng Diyos. Dapat yun ang doon tayo nakafocus at makita natin kung bakit ginagawa ng Diyos. Maaaring hindi niya i-reveal kagad bakit ginawa ng Diyos yun. Pinahintulot ng Diyos na mangyari yun. Gawin yun ng taong yun. Ang mabuhay yung taong yun ng ilang taon. Mamuno siya ng bansa. Maaaring hindi natin nakikita kagad. Basta may tanong lang po. Sige po. Yung pong yung equal pay po, does it relate po sa salvation o sa rewards po? Parang equal po yung salvation sa lahat. Parang Oh. Salvation pare-pareho. salvation po yan. Whether na-save ka ng last year mo, whether na-save ka ng high school ka, ng bata ka, o kaya na yung sinasabi, equal pay yun di ba? Kahit na-save ka na bago ka mamatay, kahit yung ka na, naghihingalo ka na, last breath mo, tinawag mo ang Panginoon. So, Lord. totoo talaga yung habang may buhay may pag-asa. Kaya nga sinasabi ito, equal grace talaga ay actually, is grace fair? Kasi unmerited favor. Ang sagot mo. You didn't earn it. Yeah. Grace can never be fair. I didn't. Grace is always generous. Okay. Okay. That's the right word. Kasi nga, halimbawa, bibigyan natin example. Ito na, example lang to. Ako ay na-born again nung high school. High school na born again ako. So, grace of God. The grace of God pa rin. Si June, umabot na siya ng 50. Halimbawa, ako 40. It's not fair. Kasi yung grace na binigay sa kanya, mas malaki. Diba kasi nga, the more you sin, the bigger the grace din. Diba sabi ng Bible? Mas malaki lagi ang grasya sa kasalanan. So yung halimbawa mas marami siya mas malaking grace sa akin, konti, high school. The grace. So it can never be fair ang grace. Kasi nga merong iba na kailangan mas malaki ang grasya ng Panginoong maramdaman niya, ipakita sa kanya. Pagtsatsaga ng Diyos, paghihintay ng Diyos, pagtitimpi ng Diyos. So nagtimpi ang Diyos ng 50 taon para siya ay hindi parusaan, disiplinahin kagad. Maaring, yun lang, example lang yun. Sa akin, hindi. So, it's always generous. Sa akin, kahit, halimbawa nga, high school ako na born again, generous pa rin ang Panginoon sa akin. Kasi, because I was not deserving. Lahat hindi po deserving. So, it can never be fair. So, yun ang inaano po ng scripture. Nga pala, bigyan natin ng ano yun. Bigyan natin ng illustration. Okay, halimbawa kami naman ni Dax, kami ni Dax. Example lang to, example. So ako si Dax ay na-born again nung high school. Bata pa siya. Meron ba na-born again na elementary? Hindi pa kasi hindi pa nila naiintindihan. 7 years old. Kaya nga high school ginagamit ko kasi mga 14 and 15. Mga 15. Although may mga naintindihan na, 7 years old, naintindihan na nila ang Panginoon, naintindihan na nila ang Pero, so na-born again siya ng high school. Ako ay bago ako na-born again, naging drug dealer ako, naging drug addict ako, sugarol ako, naging magnanakaw ako. Lahat ng kasalanan ay ginawa ko. Ngayon,
bakit ipinahintulot pa ng Diyos na ako ay maging ganon? Bakit hindi na lang kamukha ni Dax? High school pa lang, ay maboborn again na rin pala ako eh. Bakit? Kailangan pa 60 years old at dinaanan ko yung lahat ng kadumihan na yon bago ako na born again. Bakit hindi na lang kamukha ni, bakit hindi na lang tayo na born again lahat nung tayo high school para naiwasan ang mga kasalanan na nagawa natin, no? Bakit sa palagay niyo? Talagang tinawag naman pala tayo ng Panginoon eh. One of the elects, so should be bata pa lang. No, hinintay pang karumihan, ang daming ginawa. Karumihan. Una-una, Pastor, di ba, sa Genesis pa lang, you have been chosen by God. So, should be no question asked. Ando na yung grace ng Panginoon sa'yo. Hindi ka pa pinapanganak. You have been destined and chosen. Diyan papasok pa sa free will. Yung free will na kung gusto ng Diyos, di ba, lahat naman tayo gusto niya isigipin. Okay. Pero hinahayaan niya pa rin tayo magkasala through upon our own choices. Pero yung grasya ng Diyos nandiyan tayo. Merong hinintay, no? Hinintay munang gano'n ang buhay. Sisave din naman. No? Po yung mga Batang-bata. So, siyempre, in-expect natin, save na siya, marami na siyang matino na, mas matino siya. Magiging tama yung buhay niya. Yes, ang sabi. Parang ano po. Kalang sinasabi. May sinabi ko. All have sinned naman pa. Hindi ko Dax, halika. Kasi Illustration namin, illustration. Si Illustration namin, Dax, halika. Hindi mo lang yung gagawin. Presley. Ano may sinasabi ko? Papa si Presley. Bakit? Sige. Eh, di baka po yung mga instances nangyari sa life niya, nag-lead to this moment ng pagtanggap po niya kay Christ. Kasi kung di po siguro nangyari yun. Yung Hindi ako, po siya, naging magnanakaw, Hindi po mas siguro ma-appreciate mo yung Mga maraming series of pinatay. events. yung grace. Opo, yung mga series of events po siguro na yung nag-lead sa kanya through sa makilala niya si Jesus. correct, tama din. Ma-appreciate. Kasi nga, yung mga pagkakataon, totoo yun, kasi nga, pumatay siya ng tao, nagnakaw, kaya siya nakulong. Doon siya sa jail na born again. Kung hindi siya nakulong, Hindi po siya. maaaring hindi siya nakakala. Maraming naboborn again sa jail, di ba? Nung nakulong na sila. May ganun, Listen. Tama yan, hindi pa tayo. Hindi Okay, high school, 65, na born again ako, high school. Sino ang talagang mas malaki? Hindi ko sinasabing hindi siya magpupuri, hindi siya magpapasal. Who will be more grateful to God? Yung kayo. I'm not saying he's not gonna be grateful. He's gonna be grateful, of course. Yung Pero ako, di ba, mas ano ko doon? kasalanan. Despite that, pinatawad mo ako. Yeah. I'll be more grateful to God. I'm not saying hindi siya. Grateful pa rin siya. And second, who's gonna be a better witness? Maraming pinakaya. Of course. I'm not saying hindi siya pwede siya mag-witness sa mga ka-eskwela niya. But I'm gonna Maraming be... rape. Marami. Hindi lang yun. Di ba? I'm a better witness because I can reach out to drug addicts. Yeah. I can reach out to mga magnanakaw. Yung mga kung ano na pang krimen. Yung mga drug dealer. Because I dealt with that. And mas maniniwala sila sa akin kaysa kay Dax na sila, iwasan niyo ang drugs. I'm not saying hindi pa rin. Iwasan niyo. Pero ako na nakatikim noon, iwasan niyo po ang drugs, sisirain ang buhay niyo. So, ako, mas papaniwala, I'm a better witness because God waited all those years. Yung pala gagamitin niya ako para, again, for His glory, di ba? Mas mag-glorify ang Panginoon kasi yung isang napakadumi ang kasalanan, pinatawad din. Yung high school, yes, ginamit din ang high school, naging ano siya, pero naiwasan niya. Hindi rin laging gano'n na better witness yung yung masama. Dax, kung maaari yung kamukha nila, could be a better witness kasi nga, kumakanta siya, mas may boldness siya, mas nag-aral siya ng Bible. Pero that's po ang likelihood, kaya nga lahat ng ginagawa ng Panginoon, hindi natin siya sisisihin kagad. Sasabihin natin na nagpabaya, hindi kayang baguhin ng Diyos. Hindi niya kayang So ginagawa niya po lahat
Yun dahil merong purpose na. Born again yung high school. Grace is never fair. It's always generous po. Okay? Ito ngayon ang maraming dilema. So the last will be first and the first will be last. Kasi tapos na tayo dun sa parable, this is the ending. Ano ngayon ang sinasabi doon? Yung inaasahang unang pasusweldohin ay naging last. Yung last na papasweldohin ay naging first. So, God is saying, in His kingdom, yung mga inaasahan mong mauuna, it could be mauuna sa na masave, ay last pa siyang na-save, naging Kristiyano. Yung inaasahan mong mabilis na magiging Kristiyano ay mas later pa rin siya. Kasi nga, iba-iba ang pagkilos ng Panginoon sa atin, ang pag-reveal ng Kanyang sarili sa atin, ang pagbubukas ng ating isipan ng ating mga mata para maintindihan natin yon. Pero sinagot din ng Scripture kasi nga itong sinasabi sa Matthew 20, verse 16 ay sinabi nung landowner, so the last will be first and the first will be last. Ngayon, ang tanong natin, sino yung mga first and sino yung last? Kaya pag may dilema ang Scripture, ang sagot ay makikita natin sa Scripture. Kaya basahin po natin sa Matthew 21, 31 to 32. Ang sabi, Jesus said to them, truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Yung mga marami nang alam sa Scripture, naunahan pa sila ng mga mas malalalim ang kasalanan. Sabi nga, for John came to you, show you the way of righteousness, and you did not believe. Talking about the Jews, nauna silang nakaalam, nakabasa, nakarinig. Pero sabi, but the tax collectors and the prostitutes, hindi lang po tax collector and prostitutes. Remember, tax collectors and prostitutes represents the sinners. Lahat ng klaseng sinners. Hindi lamang sila ang makasalanan. And even after you saw this, you did not repent and believe Him. Okay? Ganon din po ang tanong ni Peter, nag-struggle siya dito, Lord, we will follow you, we will obey you, talagang magsasakripisyo kami para sa iyo. Tinanong ni Peter yun si Jesus Christ, sabi niya, follow me, and this is what's going to happen. Ang tanong ni Peter sa kanya, we have left everything to follow you, what then will there be for us? Sa kanyang kakulangan ng isipan ni Peter noon, di pa niya nakukuha ang full revelation, kailangan niyang tanungin pa to. Sa Panginoon. Ang ganda ng sagot ni Jesus Christ. Sabi niya, truly I tell you, at the renewal of all things, sa sa eternity, bagong earth, new heaven and new earth, yung naghahari na ang Diyos, ang sabi, when the Son of Man sits on His glorious throne, you have followed me, will also sit on the 12 thrones. Kaya yun ay pinangako dun sa 12 disipulo. Di ba? Sila kasi magkahari. They will sit on the 12th throne. Okay? Ngayon, sa atin naman, ang sabi, judging the 12 tribes of Israel. Sa atin naman, verse 29, ito sa atin. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much as I will inherit as much and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and many who are last will be first. So yun po ang tinumbok nung verse 16. Maraming mauuna na hindi natin inaasahan. Kasi yung mga inaasahan natin lalapit sa Panginoon, ang inuna nila ay ang pleasure ng daigdig, ang attraction ng daigdig. Kaya ang nag-respond, yung mga famous to, mga abogado, doktor, mga doctorate, mataas ang pinag-aralan, inaasahan natin,
re-respond ka agad sa gospel kasi dapat madali sila makaintindi. Ang nangyayari nga, yung mga makasalanan walang alam, mga walang pinag-aralan, mga homeless, illiterate, walang masyadong alam, sila ang nag-respond sa gospel. Meron pong verse, pastor, yung para tinago yung word sa mga kantas at saka sa mga talino. Parang hindi ko alam kung anong verse. The wise will be full, and the fool will be. The fool, Parang may ganun. will shake the foolish things of O ano yung sinasabi, yung oo, totoo yun, hindi ni-reveal sa mga tao. Oo. Sa mga kantas, Search sa natin. mga matalino. Parang ganun. Parang nauna po ako. Kaya may sinabi siya, yung merong even those who would not ears, tatakpan niya ang tenga. That they would not be able to hear and ano. So yun, hindi natin kagad sabihin na meron palang pinili ang Diyos yung papag-aralan natin one day, it's a hard, talaga. Kaya sa liksik na, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Panginoon na meron siyang ni-reveal, meron siyang hindi, meron siyang sinabihan at meron hindi. So, malalim kasi yan. Yung, alam natin yun, merong election and predestination, which is napakahaba po ng pag-aaral natin. At yun din sinasabi ni Dax nga, meron siyang sinabi na tatakpan niya ang tenga para hindi nila mandinig, tatakpan niya ang mata para hindi nila makita. And again, nothing is na sinabi si Jesus nakasulat sa Biblia na para salungatin ang kautosan ng Biblia. Kasi sinasabi natin, God wants to reveal Himself to everyone. God wants people to obey Him. God wants people to know Him. Okay. Hanapin natin yan, Doc. Pag-aralan natin. Pakidiscuss mo. Mga hard saying. Try ito. Mga hard saying na yan. Hanapin natin scripture. Kasi yung buka, ano may sabihin ka kayo? Ako, may dadagdag ako. Okay na, Tapos na. okay na. Saan mong Ito po. This is a very famous verse. Mapapansin nyo, palagay ko ESV ito. Kung pupunta kayo sa King James Version at NIV, may karugtong po yan. Puntahan. Meron kayong internet dyan. Meron. Nakikita natin. Saan, NIV na lang. Hindi nasa Kasi para makita natin. NIV ba ito? ASB yata yun. Tingnan ko na. Matthew 20, 16. I think it's NIV. Hindi nakakonect sa akin. Hindi, nakakonect kay pastor rin. Hindi masa-search. And NIV to. So the last will be first and the first will be last. NIV. NIV po yan. NIV yan. NIV. NIV. So may translation na may karugtong yan. ESV. Sa ESV, ganyan din. Ganyan din. Sa King James siguro. Sa New King James, so the last will be first and the first last. For many are called but few are Yan. Ano? So yung karugtong po na yan, kapareho po yan no parable of the banquet. So sinabi sa parable of the banquet na sa huli, dagdag ko lang po. Sa parable of the banquet, yun na nga, meron nang naimbitahan sa wedding na dadalo. Kaya nga lang, hindi mga nagsipunta o ayaw pumunta. Ngayon, nagtatawag ngayon ng iba. So, sa huling verse ng parable of the banquet, nakalagay doon, many are called and few are chosen. Dito rin, hindi ko lang alam kung bakit wala. Pero nakalagay din yan dyan. sa ibang version. Ay, Sa ibang translation. New King James translation. meron. Pati King James yata? New Pati King James. King James yan. So, kung sa malalim na pag-aaral, ito pong tinutukoy, hindi naman talaga sinabi per se. Pero may ibang kahulugan itong verse na ito. Sabi itong mga first na ito, ay ito yung mga Israel. Sila yung first na dapat dadalo. Sila yung dapat unang tinawag, pero ngayon sila yung magiging huli. And then yung first, yung huli naman, na mga hintil, sila na ngayon yung mauuna. So kumbaga, tayo ang huli, pero tayo unang nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan.
Pero yung mga Israel na nagpagod, nagpakahirap, nagsuffer, kung ano, mga law na inutos sa kanila since dininay nila si Christ. May partial hardening. Oo. So, sila ngayon ang magiging huli. So, yun lang po. Dagdag ko lang. Yun. So, sa King James, may karugtong siya na verse na nawala sa ESV. Inalis ng Inalis ng ESV at inalis din Many ng are called, but few are chosen. many are Or many are called, but few are chosen. few are chosen. Nakalagay din yung many are called or few are chosen doon sa parable of the banquet. Wherein also Jesus Christ, His first words were, "This is the kingdom of God like." Same as this one, yung pinaka-verse 1 ito. This is the kingdom of God is like katulad nito. Ito ang katulad nito ang kaharian ng Diyos. Yan. So, tumutukoy siya sa Israel na magiging huli dahil maliligtas sila, mare-reconcile sila sa tribulation. Pero yun ay, ano na yun? As a nation yun. As a nation. Doon sila So, malalim na pag-aaral, pero yung pinag-aaralan natin ngayon, Manuel, ay talagang sakto sa buhay natin. Na hindi tayo dapat naiinggit, hindi dapat tayo magduda sa ating Panginoon, hindi tayo dapat naiinggit o magtanong dahil na ang grasya ng Diyos, siya ang nakakalam, siya ang nagbigay ng salvation, siya ang nagbigay ng kaligtasan sa ating lahat. Kaya, kung una ka man naging Kristiyano at siya huli, pareho pa rin binigay ng Diyos ang kaligtasan sa ating pareho. Yun yan. Correct, yeah. So, ang parable talaga, ang summary niyan, yung the landowner was not unfair, he was actually generous. Yan. Generous siya. Although hindi makita yun nung una, na, dapat dun sa huli, nakita nila na generous siya. Okay? And this is the final challenge sa atin. Yung mga nagreklamo na pareho yung sinuweldo ng huling tao, you would ask them, magre-reklamo ba sila kung yung huling tao ay konting-konti ang sweldo o napakaliit ng binigay or hindi pinasweldo? Nagre-reklamo pa rin. Hindi, likelihood. Magre-reklamo. Kasi, di ba, siguro pwede rin magreklamo. Pero the likelihood kasi na nagre-reklamo ka kung ikaw ang naargabyado. Pag naargabyado ang iba, tumatahimik ka na lang. Yun ang prinsipyo. Kaya ang tanong ngayon, magre-reklamo ba sila? Kung maliit yung sinuweldo nung huling-huli or halos wala nang ibinigay. Yun po ang tendency talaga ng tao. Pag tayo na argabyado, yes, paglalaban natin. Pag iba, silent tayo. So, makikita nyo po ang selfishness ng tao. It's me, I. Pag akong inargabyado mo, lagot ka. Pero pag siya, okay lang. Or hindi na ako kikibo. So that's the question. Although it's not presented by the scripture, siguro yun ang maglalaro lang sa atin. Hindi natin sinabing pwedeng mangyari yun o hindi pwedeng mangyari yun. But nakita natin ang greediness, selfishness, mga bagay na no rights na questionin niya yung landowner. No rights. Wala siyang right na tanongin. So tayo din, sinabi nga, wala tayong rights na tanongin ng Diyos. Bakit? Kailan? Lahat ng klaseng question, we have no rights. Sabi nga, He's the potter, we're just the pot. Wala tayong karapatan. Meron pa kayong question? Para sa yung ibang Kristiyano naman, pastor kasi depende sa yung spirituality na tao. Iba naman kasi, tatampo kay Lord, lagi niya kinukumpara yung sarili niya sa church. Bakit sila na-afford din ganito? Bakit sila nakakapag-ganyan? Bakit sila? Pareho na mga Kristiyano, pareho kami naglilingkod. Yung mga ganun din po kasi sa Iglesia.
Pero ang naranasan namin ngayon, kasi ako naranasan ko personally, tama po yung sinabi niyo. If you are busy doing the things of God, nag-aaral ka, the more mo nakikilala ang Panginoon, tapos nakikita mo yung ginawa niya kesa doon sa yung ginawa niya sa iyo kesa doon sa ginawa niya sa iba. Kasi nagkakaroon ka ng personal relationship kay Lord. And sa paglilingkod talaga po, kung ang focus mo talaga is Panginoon at di mo kinukumpara yung sarili mo sa iba, hindi mo mapapansin, nakapokus ka lang palagi sa Panginoon. So, yun lang po. At talagang pagka naging vertical ang tingin natin, vertical ba yun? Horizontal pala, doon nagkakaroon ng problema. Dapat lang focus tayo. Yeah. So, sana po ay naano tayo sa scripture nito. Meron po kayong tanong? Meron po kayong tanong? Wala. Isa na lang siya. The first will be last. Okay. So kung wala na po, let's close the embrace. And Kuelong, pagdating mo ng Matthew 20, katasin mo pa to. Meron ka pang makakatas dito. Nachi yan eh. Matthew 20, ay 20 yan. Nasa 7. 7 pa lang. So pagdating mo, katasin mo pa. Hanapan natin. Hanapin mo pa ng ano yan. Pero ang dami pang lesson para na. 2028 pa. So lahat talagang scripture ay hindi natin mako-cover na lahat ng ano ay nandoon. So ang dami po pong na-miss na ano, hindi na-discuss na mga lesson na makukuha natin, pero yun po ang mga malalaki na applicable sa ating buhay. So ang tanong, magseselos ka ba kung ang Diyos ay mas binless ang iba? Yan natin hindi po. May dahilan bakit mas blessing siya. Magagalit ka ba kung ang Diyos ay mabuti or generous? We can never question it. Itong landowner, he was just good. He was just generous. But, makikita mo ang sinful nature ng tao kahit mabuti ang lahat ng nakikita niya, umuusbong pa rin ang kasamaan, kasakiman, selfishness, greediness, to the point na yung mga yung mga taong na inosente, walang kasalanan, lalo pang nabiktima. Ilang oras kaya naghintay yung mga anak niya para maggutom. Nakipagtalo siya doon, nakipag-argue siya. Yan po ang nakita nating resulta ng kasalanan. Ang kasalanan will destroy us, then will also affect lagi yung merong walang kasalanan. Imagine po, ang tatay na nagtatrabaho na siya lang nagnakaw, siya lang ang mamamatay tao, nakulong. Sinong magugutom? Mga anak, mga pamilya na inosente. Yun naman ay pinapahintulot ng Diyos na mangyari para makita natin, ma-realize natin ang destructive power ng kasalanan. Nakikita, of course, later on, pangangalagaan din sila ng Diyos. Pero kung isipin natin, kasalanan po ay naaapektuhan ang lahat. Maski ang pamilya, mahal sa buhay natin na wala namang kasalanan. Kaya yun, iwasan natin talaga at maging matatag tayo sa kasalanan. Okay lang, let's close it pa rin. Kung wala. Panginoong Diyos, kami po yung lahat sa inyo at nagpapasalamat Panginoon sa araw na ito na kami maling nakarinig ng inyong salita. Kami po ay pupuri dahil po sa pagpili po ito na patuloy po mabuti sa amin, Panginoon, sa aming pang-araw, sa aming trabaho. And Lord God, we thank you, Lord. So we hope and pray that we will apply all this that we have learned, Lord God, tonight. Thank you po kay Pastor Noel, Lord, sa nauna sa Bible study ng araw na ito. At ganoon din po kay Pastor Jonas sa kanyang bahay, sa paggamit po ng puntahan nito para sa Bible study. Muli, Lord, pagpalain po ang mga gawain namin, si Lord, at muli, Lord, magaling po kami sa aming mga pangalan. Lord, salamat po sa pagkain na aming pagsasaluhan ng gabi niya. Ako po ay magbigay sa aming pangkalakasan. Thank you again. Praise you, Lord. Let's pray. Amen. Our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Thank you, everyone. Salamat po sa inyo. Thanks for joining us.